The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "He who obeys the commandments he has from me is the man who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. I too will love him and reveal myself to him." Judas, not Judas Iscariot, said to him, "Lord, why is it that you will reveal yourself to us and not to the world?" Jesus answered, "Anyone who loves me will be true to my word, and my Father will love him. We will come to him and make our dwelling place with him. He who does not love me does not keep my words. Yet the word you hear is not mine. It comes from the Father who sent me. This much have I told you while I was still with you. The Paraclete, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will instruct you in everything and remind you of all that I told you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Happy feast day din po in honor of Saint Catherine of Siena. One time sa isang game show, kung saan nakabase yung katanungan at yung mga sagot sa isang survey, may isang tanong. Ito yung tanong, kung merong magsusuntukan sa harap ninyo, ano ang gagawin ninyo? So yun yung tanong sa game show. Kung merong magsusuntukan sa harap ninyo, ano yung gagawin ninyo? Tapos mayroong apat na choices. Tapos nakarank yun by survey. So sumagot yung contestant, una, ang sagot niya, makikipagsuntukan. Sasali daw, makikipagsuntukan. Buti na lang wala doon sa sagot. Tapos sumagot din yung ibang contestant na vivideohan. Wala rin doon yung sagot. Pero meron doon sa rank, nandun sa listahan na yon, isa sa mga gagawin ng mga makakasaksi ng isang suntukan ay manonood. I think number 3 yata yon, manonood, Hindi vivideohan pero manonood lang din sa suntukan. Sabi pa ng isang contestant, makikipagpustahan pa daw siya, sinong mananalo. So manonood, meron namang iiwas. Meron namang iba tutulong tatawag ng tulong, either sa barangay o kaya sa pulis. Pero yung una, which is very good, nakita ko na, which is very consoling para sa ating mga tao, para sa ating mga Pilipino, ang number 1 sa ranking ay aawatin ang mga nag-aaway. So, they will help in resolving the problem. Aawatin yung nag-aaway. At least yun yung number 1 na gagawin pa rin ng mga tao, ng karamihan sa mga tao. Sa ating buhay pananampalataya at sa buhay natin dito bilang mga Kristiyano Katoliko, bilang kasapi ng simbahan, yan din po ang nangyayari sa atin. Marami sa atin kapag nakakaranas ang simbahan ng problema, ang ginagawa, marami sa atin nanonood lang. Nanonood lang tayo kung ano yung mangyayari sa problema ng simbahan. Meron naman yung iba na iiwas. Bakit? Takot na masangkot sa problema ng simbahan. Meron naman, na tatawag ng tulong, which is actually good. Na maghahanap tayo ng tulong sa kung sino yung dapat hinga ng tulong. Meron din naman, lalong-lalo na sa ating sineselebrate ngayon na si Saint Catherine of Siena, ay tumutulong upang umawat sa problema ng simbahan. Sa kapanahunan ni Saint Catherine of Siena, nagkaroon ng 3 Santo Papa dahil rin sa hindi pagkakasunduan. May Santo Papa sa Roma, may Santo Papa sa France, Avignon,
at meron ding nagkaroon din ng Santo Papa. Para daw ma-resolve yung dalawa, nagkaroon din ng Santo Papa sa Pisa. Pero hindi rin na-resolve. So, si Saint Catherine of Siena, upang matulungan niya ang simbahan, nagsulat siya. He urged Pope Gregory XI to return to Rome and there reside in Rome. Because that's the place where the Pope should reside, despite the difficulties, despite the problems he will be facing. Si Saint Catherine of Siena ay consider natin na isang lay, no? Isang laiko. She was a member of the Third Order of Saint Dominic of the Sisters of Penitence or Sisters of Penance. Hindi siya isang pari, hindi siya isang obispo. Subalit tumulong siya upang masolve ang problema ng simbahan. I hope we take courage from the example of Saint Catherine of Siena. Sa Ebanghelyo natin ngayon, tinatanong ni Jude Thaddeus ang ating Panginoon, Panginoon, bakit hindi ka magpahayag, no? Bakit hindi mo ilahad sa buong mundo na ikaw ang Mesiyas, ang Kristo? Siguro maraming maniniwala, maraming gulo ang maiiwasan. Pero ano ang sagot ng Panginoon? Anyone who loves me will be true to my word, and my Father will love him. We will come to him and make our dwelling place with him. Parang sinasabi ng Panginoon, hindi ko kailangang sabihin, ilahad na ako mismo. Siguro sa panahon natin ngayon, hindi na kailangang i-social media pa talaga kung sino ako. The best way for Jesus to prove that He is truly the Messiah, that He is truly God, is by our witnessing, by our faith in Him. Dahil kung sasabihin ni Kristo na siya nga ang Diyos, siya nga ang hinihintay nating Mesiyas, kung tayo din naman ay manonood lang, makikinig lang, pero hindi talagang magiging saksi kung sino siya sa buhay natin at sa buhay ng ating simbahan, then it will be pointless. Sabi ni Pope Paul VI sa kanyang apostolic exhortation, Evangelii Nuntiandi, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. Ulitin ko po, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if that modern man listens to teachers, it is because they are witnesses. At hindi lang yung saksi na nakapanood, nakakita, kundi sila mismo ang nagbibigay buhay sa katuruan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, He who obeys the commandments He has from me is the man who loves me. He who loves me will be loved by my Father. Ang tunay na nanampalataya at nagmamahal sa ating Panginoon ay siyang nagbibigay buhay, sumasabuhay ng kanyang turo. Sa pagpapatuloy ng ating misa, we ask the prayer, the intercession of Saint Catherine of Siena to also give us that courage to be witnesses, to be examples in the church and for the church. Amen.